Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin yung matapang na vlogger na pinagmumura niya ang buong Iglesia ni Cristo, pati ang leader na si Ka Eduardo Manalo. Sinabi niya iuuntog daw niyang ulo ng leader ng INC. Inakusahan niya na nakatanggap daw ng pera o rally nila sa iglesia. According to PH Update, vlogger pala ito ng administrasyon, pro BBM, pro Romualdez vlogger, according to PH Update. Okay, ito, bagong update. Natakot na, nanginig na itong vlogger na ito at lumambot na. Humingi na ng sorry sa iglesia at sana naman patawarin siya ng Iglesia ni Cristo. Okay, ito, iparinig ko sa itong vlog ni PH Update. Kung natin na mabilisan to, ito, kita nyo naman kung sino kong larawan ang nasa likod ng mama na... Yan si Epipanyo Labrador. Nakikita nyo, kasi siya kaninong larawan. Diba? Nandiyan, Brad, yung nag-away dito Hindi kita inaaway, baka maya-maya, bukas inaaway na ako nila. Hindi ako nakikipag-away dito, pero sinasabi ko dito, yung pagmumurang ginawa mo, below the belt yun. Huwag mo na lang uulitin. Kasi ako, hindi naman ako membro, pero sa tingin ko, mali yung ginawa mo. Mali yung ginawa mo na pati itong si Ka Eduardo Manalo, sinama mo sa pagrarat mo. No? Ito, pakinggan mo natin. O, kita naman mga kababayan kung kanino larawan ang nasa likod nitong mama na to. Kita nyo? O, tumatakbo pa to ng senador? Ito congressman, oo. Pero hindi niya kailangan ipaskil ang pagmumukha niya dyan. Diba? Pero dahil yung dalawa na yan, nandyan na, ay alam na po natin kung ano ibig sabihin niya. Pag-usapan po natin Yan na, si Epipanyo Labrador. Na kung saan lumalabas po na niloloko po ang taong bayan. So, yun po ang sentro ng ating pag-uusapan ngayon sa araw nito. So, sa totoo lang po mga minamahal ko mga kababayan, marami po sa mga kababayan natin na nagpaabot po ng kanilang pagkadismaya. Kung saan talagang nagalit ang ating mga kababayan sa ipinakita po ng kanilang gisan ng reliyong Iglesia ni Manalo. Relax ka lang, Brad. Yeah. Masama yan, yung Iglesia ni Manalo. Yung freedom of religion. Dapat niya kayo maniwala ito sa Pastor Timuloy. Sinusuportahan ko si Pastor, ibig sabihin ba naniniwala na ako sa kanya? Hindi. Kailangan tayong magrespetuhan. Magrespetuhan tayo, Brad. At yung masama yan. Iglesia ni Manalo. Walang Iglesia ni Manalo. Hindi maganda yan. Hindi maganda yan, Brad. Pero sa totoo lang po mga minamahal ko mga kababayan, hindi ko na po ginagulat yan kung bakit maraming mga Pilipino ang nagagalit ngayon sa Iglesia ni Manalo. No? Hindi ako nagkakamali, pati yung dating senador na si Franklin Drilon ay galit po. Teka lang kung galit, maraming nagagalit sa INC ngayong mga panahon na to. Dapat sana, doon sa isinagawang rally kahapon ng mga aso nitong si Romualdez, diyan sa EDSA Shrine, dapat sana nakita tayo ng bulto ng tao na kung saan kinukontra yung pinaglalaban ng INC, na kung saan kapayapaan, peace, National Rally for Peace. Doon pa lang sa pangalan ng rally, masasabi na natin, maganda itong handhikain. Maganda ang gustong mangyari ng mga kapatid nating INC. Kayo lang hataho ng mga amo nyo ang medyo nadismaya doon sa panawagan. Dapat nga, larawan ni Marcos Jr. ang nasa likod mo na yan. Dapat sana, Brad, yung sinabi niya, yan ang tinatayo ko yun. Ano sabi niya? Ang impeachment storm in the teacup. Walang maitutulot na kabutihan yan, hindi maghahatid ng pag-unlad yan kahit na sa isang Pilipino dapat sana kaisa ka nga ng INC ngayon na nananawagan na itigil yung impeachment. So, tinigil naman, natakot sila sa mga kababayan nating INC. Diba? Pero sabihin madami nga hindi nga nila may tulak-tulak yung impeachment. Ayusin mo lang yung grasp mo sa yung pagyakap mo sa realidad, ayusin mo, Brad. Okay? Ayusin mo yung pagyakap mo sa realidad para hindi mo alam ang nangyayari ngayong mga panahon na to. Kasi kung marami
ang dismayado sa INC at nagpapakita ng disgusto doon sa ginawa nila. Nakikita natin nga yung mga panahon na to, nagtutuloy-tuloy ang impeachment. Pero base sa ating mga nababalitaan, ayusin nyo ho. Ha? Hindi ko natatapusin ito kasi medyo umahaba ka na bro. Okay ka na dyan. Okay ka na. Pero di natin babanggitin ang pangalan kasi hindi naman natin siya kaaway o kung ano pa man. Kumbaga, yung mga argumento lang niya, yun lang ang sinagot natin. Pero personal na galit sa mama na yan, wala ho tayo. Di nga natin kilala yan. Di mo natin kilala yan. Kumbaga, nakita lang natin na binabanatan siya ng mga kababayan nating INC. Kaya, Okay, so sa vlog na yan nabanggit ko na yung pangalan Epifanio Labrador. Itong vlog niya na latest is hindi man daw kawalan ng kanyang pagkalalaki yung humingi siya ng sorry. Okay. So nag-sorry talaga siya at mabuti naman. At na-realize niya na mali yung ginawa niya. Okay? Okay, tuloy natin. Ipan ko doon sa pagkanyang pag-sorry. Hindi naman siguro pabawasan sa pagkalala. Yung humingi ng dispensa. Salamat naman, Brad. Sana ang mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo wag nang kasuhan. Kawawa naman tong vlogger nito. Nadala lang siguro sa bugso ng damdamin. Grabe yung pagmumura niya kay Ka Eduardo Manalo nanindig ang balahibo ko Kahit hindi ako member ng Iglesia ng Cristo, at first medyo uminit yung dugo ko dahil sabi niya, magkaano ang binayad sa inyo? Billion, niloloko nyo, something like that. Okay? So, sana water under the bridge nito. So, ano yung epekto ng INC rally? Mismo si Secretary Juan Ponce Enrile, nag-post din siya ng kanyang opinion tungkol sa INC na parang binabatikos niya, minamaliit niya ang INC. Na kaya ba ng INC with its many members to amend the Constitution? Nako, maraming nag-react, hindi lang INC, kundi ordinary netizens, binabatikos si Secretary Juan Ponce Enrile at napilitang nagpaliwanag ang dating senador. At sabi niya, hanggang dyan na lang ang paliwanag ko. Sabi niya, I respect the INC. It's a freedom. May freedom of assembly, freedom of expression. So, sana, naghamon na lang siya ng debate. Kung sino ang walang nagmomonopoly ng katotohanan, just tell me, debate in any forum. Sabi niya, I'm ready. Anyway, ako, personally, pasalamat ako sa INC sa kanilang ginawang rally. Kasi walang masama sa ginawa ng INC dahil panawagan yun ng kapayapaan. Although, in a way, yung rally na yun, nag-benefit si VP Sara dahil for the meantime, hold in abeyance ang impeachment. Hindi mo na pag-usapan. Hihintayin na matapos ang election, which is a good temporary ceasefire. So, focus lang muna tayo sa election. Focus lang muna sa mahalagang problema ng bayan na dapat asikasuhin. Ito, inflation. Uupo na ang Trump administration 20 ngayon, bukas, uupo na. What will happen? Apektado ba ang mamamayang Pilipino? Yes, apektado po tayo. Yung
estimated 200 to 300,000 na TNT or undocumented OFWs natin. Nako, pababalikin sa Pilipinas. Daming pamilyang maapektuhan. Yung dollar lalakas dahil very bullish ang US economy ngayon. Pag upo ni Trump, hihina ang peso. Lalong tataas ang presyo ng bilihin natin dito, inflation. So, yun po ang paghandaan natin itong pag-upo ng Trump administration. At kalimutan muna natin yung impeachment after the election. Yan, tingnan natin. Tingin ko, itutuloy na nilang impeachment pagkatapos ng election.